Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Del Mar. At ito ang Buhay OFW. Samahan niyo po kami sa aming paglalahad ng iba't ibang suliranin at kwento ng ating mga mahal na OFW. Bibigyan daan natin ang mga sulat na aming natanggap mula sa ating mga OFW na may pinagdadaanang suliranin. Samahan niyo po kami sa aming pagdalaw sa bayan ng Bataan para sa induction ng ating new members and officers at directors ng ating NRIA Bataan Olongapo Chapter. Kasama po natin bilang guest of honor and speaker si Governor Albert Garcia. At ihahatid naman namin sa inyo ang karanasan sa ibang bansa ng isang OWA Welfare Officer. Pero bago po ang lahat ay nais naming ibahagi sa inyo ang natanggap naming sulat mula sa isang seaman na ipinalabas po natin dito sa ating programa, si kapatid Sidfrey Lira. Hello Ma'am Marisa, napanood po namin sa YouTube ang Buhay OFW TV noong August 25 episode, kung saan nandoon po ang interview ninyo sa akin. It was an excellent one. It did not come to my mind that you made a very good show out of my interview. You made me feel like a real star. Siyempre, thank you very much. On behalf of Captain Semino, Chief Mate Cinco, and friends who watched the episode, accept our thanks to you and your beautiful staff. Keep up the good work. Your show is very uplifting to all the OFWs of our times. Cheers! Siyempre, cheers din sa iyo, kapatid Sidfrey. At salamat naman at nagustuhan mo rin ang paglalahad namin ng inyong buhay bilang seaman. Maaasahan mo, siyempre tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay-pugay namin sa lahat ng mga makabagong bayaning Pilipinong kagaya mo. Congratulations, Sidfrey! Magbabalik po ang Buhay OFW. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong Buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang Buhay OFW. Get a copy of Bravo Filipino magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Volume 2, number 8. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company,
eco-friendly steel frames. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Welcome back sa Buhay OFW. Narito po ang isang liham na natanggap namin mula sa isa sa mga kalahok at naging kandidato natin noong 2013 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World kay kapatid George Palencia. Kumusta po? May 2 workers po akong kinakanlong ngayon sa aking accommodation dito sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia since 26 pa po ng September 2013. Inendorso po sila sa akin ni Mr. Manny Toledo, Polo Ero, sa kaalaman na rin po ni Welfare Officer Samuel Madrid ng ating Polo Ero through the Guardians Volunteers. Sila po sina Mr. Vic Gardos at Julius Godoy. Patirahin ko raw muna sila pansamantala sa aking housing habang dinidinig ang kanilang kaso na hindi ko pa po alam kung kailan tatagal. Pakitulungan naman po ang 2 workers natin na mai-follow up po dyan sa inalisan nilang Right International Manpower Incorporated with address 2nd floor Padilla Square Building, Padre Faura, Maria Orosa, Ermita, Manila. Also with agency representative Mr. Romeo De Leon Lozano at Mr. Nelson. Ang Saudi sponsor po nitong 2 workers na nasa Katif ay si Mr. Abdul Ghaffur Al Marsug with address Ohud Street, Katif, Saudi Arabia. Magkakasama sila Renato Santisas at Rafael Sindayen na nagsampa po ng reklamo sa kanilang Saudi sponsor na si Mr. Marsug dito sa Saudi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga kapatid na OFWs. God bless George Palencia. Maraming salamat kapatid George. Agad nating inilapit ito at mabilis naman ang naging pagkilos ng ating kapatid na si Siti Jaafar. Narito po ang ating update. Si Renato and Rafael, from the time na binigay mo yung concern sa ating office, we have worked on it almost every day. We have also emailed the post and we have asked the Philippine agency representative to come to our office, which he did most often. And from then on, we tried to coordinate with them, also with the post. And the latest that we got, as of yesterday, was though there has been a lot of hearings that had happened with these 2 OFW, the last 2 hearings, the employer did not show up. So the 3rd hearing, supposedly last Thursday, October 24, the employer promised to bring all the documents, including the passport, gearing towards probably thinking of the issuance of the exit permit so that these things can be closed. Yung mga kaso na pinail ay tungkol sa 3 months non-payment of salary, contract violations, which involves that salary unpaid. Yung case, actually wala pang pasabi na tapos na. But with what the employer has said, it looks like he's very cooperative to whatever will be the outcome of the case filed by the 2 OFWs. The agency has always been very responsive and receptive to our call. They did promise that they will provide the ticket once the clearance is there. Maraming salamat, Siti, sa tuwid-tuwinan ng pagbibigay daan mo sa ating mga kahilingan, sa mga problema ng ating mga kapatid na OFW, sa pamamagitan ng ating programang Buhay OFW. Thank you very much. Isang pagsasalo ang inihandog sa akin ng aking Buhay OFW family, kasamang ilan sa ating mga beneficiaries ng Buhay OFW Foundation at ng Millicent Foundation, kasama ang kani-kanilang mga pamilya para sa pagdiriwang ng aking kaarawan.
aking anak at Buhay OFW segment host na si Princess ang nagsilbing host nung araw na iyon. Ang salo-salo ay ginanap sa Cafello Restaurant sa Kingsport, Makati City. Okay, so meron po tayong nilagay na surprises sa ilalim po ng mga phone nyo. So, pakicheck lang. Congratulations, you have won Buhay OFW t-shirt. Oh! Thank you very much. Ma'am, thank you. Ano ang tunay na buong pangalan ni Miss Marisa? Marisa Magsimo. Ano ang unang TV show ni Ma'am Marisa? Unang TV show! Up close and personal with Marisa Del Mar. Kung ang unang TV show ni Miss Marisa ay Up Close and Personal at ngayon naman ay Buhay OFW, ano ang ibig sabihin ng OFW? Overseas Filipino Workers. Ano nga ba ang ibig sabihin ng MDM? Marisa Del Mar. Naroon din ang kaibigan ng Buhay OFW na si Mr. Lee Dong-yul, ang presidente ng Cafello Restaurant. Isang awitin ang inihandog sa atin ni Irvin, ang theme song ng ating Buhay OFW TV program at ng ating Up Close and Personal program. Araw sisikat, Buhay OFW. Naging makabuluhan ang candle blowing ceremony dahil nakapaligid sa akin ang mga taong malapit sa aking puso. Ang aking mga anak at kapatid, ang aking mahal na ina na si Mami Lita, at syempre ang ating mga beneficiaries na matagal na rin po nating inaalagaan. Okay, more years for OFW. Bless the Philippines, bless the whole world. Thank you. Sa aking mga mahal na scholars and beneficiaries, sa aking Buhay OFW family at sa aking pamilya, maraming salamat for this wonderful day. To all our valued sponsors, marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga adhikain at kawang gawa ng ating Buhay OFW. Happy birthday po and maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa akin. Natulungan niyo po, hindi lang ako, pati po yung pamilya ko. Happy birthday po and I wish you good health and happiness po and success in life. Thank you. Miss Marisa Del Mar, thank you po sa lahat ng tulong po, sa lahat po ng blessings na i-share mo po sa amin. Happy birthday po. I wish you all the luck and sana marami pang blessing na dumating sa'yo para mas marami pa po kayong matulungan na mga taong kagaya ko po. Thank you po sa lahat. Happy birthday po. Marisa, may you have many more birthday to come and God bless you always and more blessing in your life. That's all. Thank you. Happy birthday ulit, Marisa. Hi, Ate Marisa. Salamat po sa lahat ng tulong. Happy birthday po. Good health. More power. More blessings to come. Thank you. Ma'am Marisa, ang taong hindi ko pwedeng makalimutan dahil sa laki ng itinulong niya sa akin bulat sa pool. Yung nag-aaral yung anak ko hanggang ngayon, college na. Pati yung asawa ko. At siyang taong pag nasa kagipitan talagang naasahan kong tinutulungan ako. Mama Marisa, happy birthday. Sana po tumagal ang buhay niyo at marami kayong taong natulungan pa. Salamat. Happy birthday. Happy birthday.
birthday dinner naman ang pinagsaluhan natin ng aking Rotary Club of Makati Nilsen family. Naroon para samahan ako on my special night ang aking Rotary family at aking mga colleagues. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Wonderful birthday. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasama rin po natin ang ating Veterans Bank family sa akin pong pagsalubong sa aking kaarawan sa Tower Club. Get a copy of Bravo Filipino magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Volume 2, number 8. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. Welcome po sa Buhay OFW. Narito naman po ang sulat ng anak na isang OFW sa Al Qasim Province sa Saudi Arabia. Ako po si Noraida Ransak. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa Philippine Embassy natin. Nais ko pong bigyan nila ng aksyon ang aking ina na nagkasakit ngayon. Gusto ko po sana siyang pauwiin. Sa kasalukuyan, ang aking ina na si Rahima Muhammad ay nagtatrabaho sa isang salon na pagmamay-ari ng kanyang amo sa Al Qasim. Dati pong katulong ang aking ina ng ilang taon bago po siya inilipat ng kanyang amo sa salon shop. Few months ago ay nagkasakit po ang aking ina. Nawawala na po siya sa katinoan ng kanyang isip. Pero hindi naman po permanente ang pagkawala ng katinoan ng kanyang pag-iisip. Few months ago ay binago ng kanyang amo ang kanyang ikama mula sa pagiging maid na ngayon ay beautician. May dagdag pa po ako. September 19, 2013 nang nakausap ko ng maayos ang aking ina dahil madalas na niyang hindi sinasagot ang mga tawag ko at unti-unti na din po akong nag-aalala. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang umuwi at takot na takot siya sa hindi malamang dahilan at laging balisa. Sinabi rin sa akin ng mga kasamahan niya sa salon na malaki na ang pagbabago ng aking ina. Sana po ay matulungan niyo kami na agad mapauwi ang aking ina. Mabuti pa pong mapauwi na lang siya. Tinawagan ko po ang amo ng aking ina, sinabi ko ang problema tungkol sa aking ina at nais na niyang umuwi. Ngunit imbis na pauwiin, ay hininga niya ako ng 400 Saudi Riyals para makauwi raw ang aking ina. Tinanong ko kung para saan ang pera. Para daw ito sa renewal ng ikama at kailangang immediately ito ay maibigay at kung anuman ang mangyari sa aking ina ay hindi daw obligasyon ng kanyang amo. Sinabi din ng kanyang amo na very tired na ang aking ina at kailangan na nitong umuwi. Ngunit kailangan maibigay ko muna ang 400 Saudi Riyals. Nais ko pong malaman kung bakit kailangan pang mag-renew ng aking ina ng ikama.
samantalang may sakit na siya. Bakit kailangan ko magbigay ng pera sa ikama, gayong obligasyon iyon ng kanyang amo at pinahintulutan niya ang pagpapalit ng work ng mama ko. 12 years nagtrabaho sa kanya bilang maid ang aking ina at nung naging beautician siya ay 1,400 Saudi riyals lang ang kanyang sahod, katumbas ng isang maid. Salamat po at sana ay matulungan niyo po kami. Narito po ang update sa suliranin ng ina ni Noraida. 2 days back, yung daughter niya, yung nag-present ng email, nagpadala ng email sa inyo, told me that the case has been solved. Why? According to her, from the time that the Polo OWA, our post, had communicated with the employer, naging maganda ang relationship nila. She doesn't feel neglected on whatever issue she would like to, she would like to ask from the employer. And ang issue na mental illness, wala actually. It's just a mental, a sort of little disturbance, too much thinking. Pero sabi ng anak, ang desisyon daw ng mama niya, si OFW Rahima, is just to continue the contract till next year of April 2014. Yung katanungan naman tungkol sa ikama, hindi naman na brought up yon. So I think okay na yun, walang problema yon. At yung kay Rahima, totally wala nang problema doon. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Mahilig ba kayong bumisita sa resort? Ginusto nyo ba mag-stay sa resort ng pamatagalan? Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy, gives you the chance to live in a resort every day. Introducing Kasara, isang high-end residential condo community in Pasig City with a true resort feeling. After years of hard work, ma-e-enjoy mo na ang tunay na relaxation. Mabibigay mo rin itong resort lifestyle as a gift to your family. Ang Kasara ay isang 6-cluster tropical theme development na umaapaw with resort-style amenities. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng Kasara? Ito ay derived from the Sanskrit word meaning lake. Ang mga residential clusters nakapalibot sa isang malawak na man-made centerpiece lagoon sa ground level. Hindi lang swimming at paglalaro sa tubig ang mga activities sa Kasara. There are so many other amenities. May beach volleyball court, playground, multipurpose hall, multipurpose court, jogging path, putting green para sa mahilig mag-golf, function rooms, game room at library. Mala Resort din ang inyong condo. Choose from studios and suites with 1 to 2 bedrooms. Makakasiguro ang mga OFW natin na prime investment ang Kasara dahil ito ay developed by Empire East Elite, isang subsidiary ng Mega World, the Philippines' #1 condo developer. Sa mga OFW po natin na mahilig sa resort, this is the best property for you. Contact the Mega World International office in your territory for more inquiries. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Get a copy of Bravo Filipino magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Volume 2, number 8. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW
and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. EGI Pamulinawen Hotel, Lawag City. Years ng kawani ng OWA si kapatid Josephine Tobia o Jojo. Welfare officer agad ang posisyon niya. Singapore ang una niyang assignment. Noong mga panahon na yon, mainit ang relasyon ng ating bansa at ng Singapore dahil sa kaso ni Flor Contemplacion. Mahirap, syempre, for someone who just started overseas job in the government service. But it made me a tough person, meaning kayang i-handle yung mga kaso ng mga OFW. Ayon kay kapatid na Jojo, hindi biro ang maging isang welfare officer. At mahalaga na maservisan mo sila. Ibig sabihin, abot mo ang serbisyo na nararapat para sa kanila para ma-proteksyonan mo yung kanilang kapakanan. So, very important yun. Yun ang aming priority sa buhay pag nasa overseas kami. Bilang isang welfare officer, importante na isapuso mo ang kultura, batas at mga alituntunin ng bansang pupuntahan mo. Kabisado niya dapat ang mga batas, basic rights ng mga workers, yung batas ng kanilang kawaning paggawa, yung immigration rules, at mga bagay na relevant sa isang OFW para magabayan mo yung ating mga kababayan sa kanilang mga concerns. Bilang paghahanda, bago ipadala ang mga welfare officers sa ibang bansa, kailangan munang sumailalim sila sa series of trainings. Meron kaming stress management na in-undergo, training. Kasi kami rin yung nagiging parang nasa katayuan ng isang OFW sapagkat we are working in a foreign land. So, dalawang pinakikibagayan namin, yung aming host country at saka yung clientele natin. Meron kaming lessons doon sa tinatawag na pre-departure orientation seminar for the overseas officers handled by FSI sa DFA. Meron din kaming mga training on mga case studies. Yan. Pinag-aralan rin namin. May mga paralegal training din kami. Paano handlein ang mga kaso ng mga OFWs, mga immigration issues. 1992 to 1999 si Jojo sa Singapore. Matapos noon, sa Tokyo, Japan naman ang susunod niyang posting. Hindi pa nawawala ang overseas performing artists. I had to visit the clubs in the evenings. Kasama namin yung mga ibang officers namin para ma-check lang kung okay yung kondisyon nila. Yung mga babae natin, hindi malalaswa ang mga pinapagawa. Noong nasa Singapore si Jojo, nagkaroon siya ng iba't ibang pagsasanay para sa ating mga OFWs, gaya ng short courses on culinary arts, basic accounting, computer literacy program, dressmaking, at speech development. Noong nasa Japan naman siya, I organized naman a theater group. Most of the girls there are performers, and a lot of them have actually
started to migrate or stay in Japan and started their families there, nag-migrate, no? So, mga spouse visa holders ang karamihan na organize natin. So, ang kagandahan doon, yung kanilang energies na focus doon sa grupo na yon, kung saan nagbigay naman sila ng mga magagandang performances sa iba't ibang prefectures o distrito or probinsya ng Japan. Meron rin tayong skills training program doon. Cyprus ang huling posting ni Jojo noong 2009 hanggang 2011. It's an island, pero maraming OFWs doon. Ang populasyon ng ating mga OFWs doon ay about 15 to 18,000 at that time. Karamihan sa mga kababayan natin doon ay mga household service workers. Ganda naman ang sweldo kasi nila compared sa ibang bansa tulad ng Middle East. So Cyprus is already part of EU. So marami sa kanila gusto magpunta ng Europe. So yun ang parang ilan sa kanila, yun ang iniisip nilang parang jumping point nila. A lot of them entered Cyprus as spouse visa holders. Ibig sabihin mga asawa na Cypriot. Yung iba galing sa ibang bansa, nag-migrate sa Cyprus, gano'n. Hanggang yung mga asawa nitong mga Pilipinang ito, dinala yung mga mag-anak nila, hanggang nakita nila na mayroong opportunity na magtrabaho doon. Hala, kanya-kanya ng bitbit. Dumami ang Filipinos. Si Jojo ang nagbukas ng Polo Office sa Cyprus. Meron kaming skills training program, but more on ito sa computer literacy. Ito yung upskilling na ng computer literacy. Pag yan napasa niya, qualified siya na maka-apply sa trabaho anywhere in the world. Matapos magkaroon ng iba't ibang karanasan ni kapatid Jojo sa iba't ibang bansa at iba-ibang kultura, narito ang maibabahagi niya sa atin. Ang tingin ko sa mga trabaho namin, talagang full of challenges. Of course, you have to focus. Pag may problema, inhale, exhale ka lang muna dyan. Tapos, alamin mo kung paano mo i-resolve. I invite all the mga OFW to grab the opportunity para magkaroon sila ng business. It's a good opportunity kasi simple siya to operate because hindi mo na siya kailangan bantayan. You just put it in a place. So the investment is small and then you don't need a big capital. So lalo na sa mga hard-earned money, this is a very good opportunity. Get a copy of Bravo Filipino magazine in all Power Books and National Bookstore outlets nationwide. Bravo Filipino, the lifestyle and culture magazine for today's generation. Volume 2, number 8. Good news! Nominations for the Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World 2014 is now open. Maaari na pong ipadala ang inyong mga natatanging kwentong buhay OFW and win fabulous prizes. Be the 2014 Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World at magsilbing inspirasyon para sa mas magandang buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Cafello Shop, providing the best business opportunity. Kasama ang aking NRIA family na pinangungunahan ng NRIA Founder and Chairman Emeritus Ka Pepe Manalad, National President Benny Cabrieto, National Board Chairman Mr. Andy Manyalak
At ang inyo pong lingkod bilang Vice Chairman ng NRIA kasamang ating buhay OFW sa Balanga City para sa induction ng ating mga members and installation of officers ng National Real Estate Association Bataan Olongapo Chapter. Naging mainit ang pagtanggap sa amin ng kapatid natin sa Bataan na pinangungunahan ni President Simon Ferrer ng NRIA Pampanga Chapter at ni kapatid Julieta Refuerzo, ang Chapter President ng Bataan. Buong suporta rin ang pinamalas ng butihing Governor ng Bataan, Governor Albert Garcia, sa nag-iisang one-stop trade organization ng bansa, syempre sa NRIA. Isa pong napakagandang pagkakataon at timing dahil marami pong nangyayari sa ating bansa, sa ating rehiyon at sa ating lalawigan. Of course, sa ating bansa, siguro nababalitaan nyo at nababasa nyo sa dyaryo na yung ating growth rate ay napakataas at isa po tayo sa in terms of economic growth nangunguna dito po sa Asia. Kaya napapansin na po tayo ng maraming investors, maraming locators, maraming fund managers, at maraming mga decision makers globally. Napapansin na po ang Pilipinas. The National Real Estate Association presents to the Provincial Governor of Bataan, Honorable Albert S. Garcia, the award of appreciation and sincere appreciation of your invaluable service to the association as guest of honor and speaker during the NRIA Bataan Olongapo Chapter induction ceremonies. Congratulations! Ang NRIA Bataan Olongapo Chapter ang isa sa pinakaaktibong chapters sa pagsulong ng vision ng National Real Estate Association towards the improvement of the quality of life of the people. Matapos ang ating induction of members, officers, and trustees, nagkaroon naman ng presentation of awards at ang pagkanta ng ating NRIA theme song. We hold on together. I know our dreams will never die. Please see us through to forever. We're now roll by for you and I. Sa mga kapatid natin sa NRIA Olongapo Bataan Chapter, congratulations at good luck sa ating mga new installed officers. To our new members, welcome to the National Real Estate Association family. Sa susunod na Buhay OFW, ano ang mga death benefits na nakalaan para sa mga beneficiaries ng ating mga OFW? Ang po niyan ay 200,000. Paano kinakaya ng mga magulang ni Aurora, dating teacher sa China, ang kanyang biglang pagkawala? Ano ang nagtulak kay Florencia para malampasan ang lahat ng pagsubok sa kanyang pakikipagsapalaran sa Belgium? Ang power ko galing sa kanya. Ano ang mga kinakailangan para mapadali ang pagpapauwi sa mga OFW natin na nasawi sa ibang bansa? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Ang Buhay OFW po ang magsisilbing boses ng ating mga OFW para maiparating sa lahat ang kanilang kwento at suliranin. Kami po ang magsisilbing tulay para maipahatid sa buong mundo ang inyong mga kwentong Buhay OFW. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW.
Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. The Zen Institute, the art of beauty perfected from within. Pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikap.